asawa at wala na ring mag-ama at mag-ina. Wala na. Yes, magkikita tayo. Ito yung asawa mo sa lupa, ito yung anak mo, ito yung nanay mo. Pero wala na yung pangangailangan mo sa kanya at yung pangangailangan niya sa'yo. Wala na yun. Wala na yun. Kasi perfect na, satisfied na sa Panginoon. Kung gayon, enjoy natin kung anong meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. Enjoy life. Yes, may mga problema. Sa kabila, wala ng problema. Pero yun nga eh. Dahil sa kabila, masayang-masaya ka na, wala ng problema. Iba pa rin yung buhay dito. Na sa kabila ng problema, pipiliin mo pa rin maging masaya. This is something unique. Hindi na maulit. Wala nang duplicate. Tama. Pag nagkakamali tayo, ganun eh. Pero bangon lang, move on lang, laban lang. Sa kabilang buhay, hindi ka na kinakailangan mag-struggle sa kabutihan. Mabuti ka na, hindi ka na kinakailangan mag-struggle para maging malaban sa buhay o hindi nag-give up. Kasi wala na dong problema. Wala na dong mga tukso. Kaya nga iba yung dito'y nagpapakabuting tao ka sa kabila ng tukso. Kapag may awayan, di pagkakaunawan, lalo na sa pamilya, hindi magpatawad. Humingi ng tawad. Pagpag mo lang, magmahalan. Tama, sa kabilang buhay, wala nang problema sa isa't isa. Hindi ka na ma-hurt pa. Kaya nga unique yung buhay dito. Na sa kabila ng nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin talaga. Tama, sa kabilang buhay, magiging parte tayo ng isang mas malaking pamilya. Pero habang dito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay sa ibinigay ng Diyos sa ating pamilya. May wisdom kung bakit dapat isa lang talaga ang asawa. May wisdom kung bakit ang mga kapatid, ang mga anak, kaunti lang. O kung dumami man, mabibilang mo pa rin sa iyong mga kamay. Bakit? Maikli lamang ang buhay. So dapat yung maikling buhay na yun, isulit mo na sa piling ng iyong mga mahal sa buhay bago ang kabilang buhay. Sige nga. Ilang oras lang tayo nagkikita at nagkakasama-sama. May nagtatrabaho, may nagnenegosyo, may nag-aaral, may nanliligaw, magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka, mag-aasawa ka. Ano na lamang yung moments ninyo together as a family. Tapos kapag magkakasama kayo, text ka lang ng text na parang wala kang pagkakailam. Tapos kapag kahit kakain hawak mo pa rin yung cellphone mo, kausap mo siya, hawak mo pa rin yung cellphone mo. Tapos kapag nag-away, nagkakatikisan pa ng mahabang panahon, ano yun? Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin mag-asawa. Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin ng pamilya. Gusto namin. May desire kami dyan. Kaya kami nagpare at nagmadre, para maging sakramento sa inyo. Hindi lang ito ang buhay, may buhay sa kabila. At ganito dapat ang maging buhay natin. Inihahain ang buhay sa Panginoon natin. Pero kami yun. Yun ang sakripisyo namin. Yun ang aming bukasyon. Iba kayo. Nire-remind lamang namin kayo ng kabilang buhay. Pero iba kayo. Hindi nyo kinakailangan magpare, magmadre. May pamilya kayo. Pero ang sinasabi namin, isulit ninyo ang buhay ninyo kasama ng pamilya ninyo. Kasi hindi na may ulit ito. Sa mga magulang, habang maliit pa ang inyong mga anak, yakapin nyo ng yakapin. Kasi kahit sanayin nyo ng yakap yan, ng halik yan, darating ang pagkakataon dahil sa impluwensya ng mga kabarkada at ng makabagong panahon, hindi na yan payayakap sa inyo. Awkward na. Awkward? Pero bakit yumayakap ka ng iba na hindi mo kadugo? Bakit yumayakap ka ng iba na kailan mo lang nakilala? Sinisigurado ko sa iyo na darating ang pagkakataon, kahit patay na ang mga magulang mo, maisip mo, sana nayakap ko sila at sana niyakap nila ako. Kasi yung desire natin para sa ganyan, pagmamahal ng mga magulang, hindi magbabago yan kahit may asawa ka na. Lalong-lalo na kapag sinaktan ka pa ng mga taong mas pinrefer mong yakapin at hindi ang iyong ama at ina. Kapatid, sabi natin tayo dumadaan sa buhay na ito. Yes, dadaan lang tayo. Kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero sana, wag yung dumadaan lang.
Sa bawat pagdaan natin, sino man ang makapiling, ano man ang maranasan, kumilekta tayo ng mga magagandang karanasan. Sapagkat yun at tanging yun lang ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan. Yung tao lamang na nagmamahal talaga sa kapwa niya, lalo na sa kanyang pamilya, ang makapagbibigay ng higit pa sa inaasahan sa kanya, ng higit pa sa kakayanan niya. Ang taong tunay na nagmamahal kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin para sa kaniyang pamilya. Sapagkat hindi sasabihin ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi ko na problema yan. Hindi ko na responsibilidad yan. Hindi ko na sagutin yan. Ang taong tunay na nagmamahal, kahit hindi niya sagutin, kahit hindi niya responsibilidad, aakuin niya tulad ni Jesus. Hindi sa kanya yung krus, pero dahil mahal niya tayo, niyakap niya, tinanggap niya ang krus. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya sasabihin, nagbigay na ako, tumulong na ako, nag-intindi na ako, nag-alaga, nagpatawad na ako. Hindi niya isusumbat din yun. Kasi kapag walang nagbibigay, walang umuunawa, walang nagmamahal, patuloy siyang magmamahal. Hindi sinabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Nagkatuwang tao na ako, gusto niyo mapako ako? At kahit hanggang ngayon, iniligtas niya tayo. Alam niyang magkakasala pa rin tayo, pero hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon ang taong tunay na nagmamahal. Kumbaga sa taong tunay na nagmamahal, ang nasasaid lang ay ang kanyang bulsa. Hindi ang bumubukal na pag-ibig niya sa iba, lalo na sa mga tao sa kanya ay mahalaga. Napapagod lang ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. At hanggat tumitibok ang puso na yan, magmamahal at magmamahal yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW, lang siya ng trabaho.